Magandang hapon na mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon mga boss, ha? Huwag niyong kalimutan yung bunyog, malapit na po eleksyon. Matulungan natin si Atty. Enzo, no? Diba? Salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang ho tayo ng reaction dito kay Sara. Sara, ha? At, pwede nga breaking news to eh. BP Duterte, nagpapasalamat kay PBBM dahil sa sitwasyon. Nagkapatawaran na raw sila. Magbigay ho tayo reaction dito, talaga, oo. Sari-sari. Nakabisita muli si Vice President Sara Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kapatid niyang si Veronica at common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet Abansenya. Ang bise, may mensahe kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong mas mabuti na raw ang relasyon nila ng kanyang ama. Live mula sa The Hague, Netherlands, may unang balita kasama natin si Maris Umali. Maris! Igan, mag-1:30 na madaling araw ngayon dito sa The Hague. Sa gitna nga ng panggigipit umano sa kanilang pamilya, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa umano'y sa pamamagitan niya ay sa panggigipit sa kanilang pamilya, nagpasalamat pa. Mukhang bago to Sara. Kapatawaran sila ng kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkaroon din siya ng mas magandang relasyon sa kaniyang kapatid na si Veronica. Ganon? This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Kaaway pala sila ni PRD. No? Tuloy natin. Sinabi yan ni Vice President Sara Duterte matapos niyang bisitahin kahapon ang ama sa Scheveningen Prison na International Criminal Court dahil hindi raw sila maaaring makapag-usap ng tungkol sa kaso ng ama o anumang legal na hakbang na kanilang isasagawa. Nagkaroon daw sila ngayon ng ama ng mas maraming panahon para makapag-bonding. Ganon? We have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal. Bakit dati ba hindi father-daughter relationship ninyo? Ngayon lang kayo naging father-daughter relationship? Boss, Bongbong, ingat-ingat ka ha. Delikado, delikado. Tuloy. Anymore. Yeah. Sad lang that it has to happen inside the ICC, inside the detention. But yes, thank you. Updating him with the situation with our families and Sa kauna-unahang pagkakataon, sabay-sabay silang bumisita ng kapatid na si Veronica at ni Hanilet Abansenya, ang common law wife ng dating Pangulo. I was updating Doon ako tuwan-tuwa no? Common law wife. Sa Tagalog, Betka. him with the situation with our families and is happy to hear that we are all doing well, that Ganda rin pala boses ni Katie. KP. that we are all okay, that we are continuing to pray for him. And na yun, mga positive things lang. We are telling him Yung mabigat mga friend. Pag ang isang tao ay nagigipit, sa Panginoon kumakapit. Pero pag nakamaluwag, hindi ka kilala ang Panginoon. Ngayon, pray for him. Minumura lang ng tatay mo yung Diyos Ngayon, pray for him. Ako. things that will uplift his spirit and things that will give him strength while he is inside. I always remember him. I don't know, Kit, with you, but Ayon pa kay Vice President Sara, nais daw talaga ng ama na makabalik sa Pilipinas. Pero ayon sa ICC, kung nais ng nakakulong na pansamantalang mapalaya sa isang bansa, dapat handa ang bansang iyon na sundin ang mga kondisyon ng ICC gaya ng walang risk of flight, risk of Risk of life. Lahat ito hindi masusunod yung gugustuhan ng ICC. interference ng mga saksi sa ebidensya, at pangatlo, risk of continuing crimes. wala naman po kami hinihingi sa palace. The administration has to think about what their next steps are. So, they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk
on the return of former President Duterte to the Philippines. The return. Maybe when they've decided, if ever they will decide what their next steps are, if ever it is even discussed inside the halls of the palace, they can tell us what their plans are, what the government intends to do with the return of President Duterte. Ganon? Umaasa naman si Vice President Sara na mabubuo na ang defense team ng dating Pangulo. May hinihintay na lang daw siyang dokumento. Ayon naman kay Veronica, dito na raw siya sa The Hague magdiriwang ng kanyang kaarawan at plano naman daw ng mga magkakapatid na magsalitan sa pagbisita sa kanilang ama. Kaya plano raw ni Congressman Pulong at ni Mayor Baste na bumisita rin dito sa The Hague sa mga susunod na buwan. Igan, mauna ka sa mga balita. Alam niya mga friend, hindi umaintindihan to si Sara, no? Para sa akin, napaka-plastic nito, mga boss. Ngayon, nagpapasalamat siya kay Bongbong. Kung kailan ipinakulong yung tatay niya, nakakulong sa dahig, ngayon siya nagpapasalamat. Dati, ayaw lang ibigay ni Bongbong yung relos niya doon sa kadete, eh. Galit na galit si Sara. Gusto ko nang pugutan ng ulo. Tapos, minsan naman kumontak naman si Sara ng papatay kay Bongbong, kay Lisa, saka kay Martin. Ngayon naman, kung kailan nadakip yung tatay mo, saka ka pa magpapasalamat, pwede nga, Sara. Basta, mga friend. Bongbong, His Excellency, PBBM, ikaw mag-ingat ng 10 beses. Gaya nga ang sabi ni Christian Isguera, pati sa paglakad mo, dahil baka bigla kang madapay, mabagok yung ulo mo, todas, mother, pati daughter. Ubos. Ha? Mga friend. Lord. Mantakin mo kung kailan yung naipakulong sa Vice Pasalamat. PBBM. Parati mo sanang tatanim sa tuktok mo ang sinabi ni Les Cañas na mag-ingat ka dyan sa pamilya na yan, Bongbong. Presidente, mga traidor yan. Hindi yan lumalaban ng parehas. Ha? Timbang-timbangin mo. Diba? Nung nandito sa laya yung tatay niya, kung ano-ano sinasabi, pahuhukay ko yung tatay mo. Yung bangkay ng tatay mo, patatapon ko sa West Philippine Sea. Tapos, kung hindi mo naman binigay yung relo mo sa hinihingi raw ng kadete, galit na galit, gusto ko pugutan yung ulo. Ngayon, papapatay ka pa. Ngayon, pinabababa ka pa sa pwesto. BBM resign, kung ano-anong pagsasabi sa'yo. Ngayon, biglang nung nakakulong yung tatay niya, nagpapasalamat siya dahil nagkaroon daw sila ng bonding ng kanyang tatay at nagkapatawaran daw sila ng kanyang tatay. At kung gusto, kabalik daw sa Pilipinas, kausap niyo sa loob ng palasyo at mag-usap daw kayo. Naku, Bongbong. Bagay, hindi naman ganun kahina. Hindi naman ganun ba katigil? Ganun ba talaga ang tingin ninyo kay Bongbong, ha, mga Duterte, na very mahina talaga ang tuktok? Tapos na yan. Ha? At mukhang magkakabulat-latan na talaga ng todo-todo. Nabalitan-balita na, baka ma-freeze na mga kayamanan nito. Ayon do sa mga vlog nila, Atty. Yusek Claire Castro, pwedeng talagang kalkalin lahat to, pati mga paano inubos yung mga pera nung mayor pa si Sara Duterte, 460 million, taon-taon, bilyon sa loob ng 6 na taon nung pangulo yung tatay niya. Ganon din si Pulong Duterte, bilyon-bilyon, saan napunta? Hanggang ngayon pala itong Davao na to, isa sa pinakamabahain na lugar, di ba? Ay, nako mga boss, basta yun lang mga friend. To share nyo, baka sakasakaling makanabepen nyo sesend ko doon sa kaibigan ko sa Malacanang. Baka sakaling baka hindi niya napanood to di ba? At least ma-i-share. At yun nga. Anak, sabihin mo, ingat-ingat. Bongbong, todas ka dyan. Ang galing mang no?
Pasalamat ako kay Bongbong at ngayon ay ayos na kami ng tatay ko. Kaya lang ang problema dito pa kami sa loob ng, dito pa sa kami inabot dito sa kulungan, saka kami nakapag-ayos. Nagkapatawaran kami, putres. Thank you. Sari-sari ka, Sara. Kumbaga sa plastic, ikaw ay isang urokan, ha? Pero dapat talaga si Bongbong mag-ingat. Mag-collab na ho tayo, mga friend. Shout out, friend Shervin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga boss, ha? Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, shout out, ha? Sabi ni Tia Deli. Sus Mariosep Serox, mahabaging langit. Kahit isang buhay nga lang na pinapatay mo, kasalanang mortal na po yun sa Diyos. Yung panglibo-libong namatay, talagang kaluluwang satanas po talaga ang pisting yawang korimaw na ito. Ano po? Akalain mo, Sir Rox, grabe talaga tapang ng apog. Sabi niya, makabaligtad sikmura ang angas at kapal na mukha, ano po? Kawawang bansang Pilipinas, nagkaroon ng isang ganitong pinuno. Ibinoto ng milyong-milyon ayon po sa naging magic ng lagay, ng makina. Makina, sa lupit ng sumpa, ito po ang inabot nating lahat ngayon. Sobra pong nakakahiya. Pinagtatawanan na po tayo sa buong mundo, Sir Rox, dahil po dito sa kilabot po ng mga pusakal ang namamayagpag at nakalusot. Kaya di lang po puro pahinog ng bukol ang inaabot nating lahat ngayon. Grabe po pala talaga ang yaman ng pamilyang mga taga Durian City. Ano po, Sir Rox? Ayon po sa news na napanood ko, pati common law wife, grabe din pala ang dami ng business na pag-aari niya sa buong Davao. Pati mga Junakis, huhaw talaga, ano po. Pero si Ingkong walang pamasahe daw sa eroplano papuntang Maynila. Pero puro VIP ang mga travel abroad. At ang pinakamalupit, Sir Rox, can afford po sila to hire big time lawyers. Di na po pipitsugin ang bayad. Euro po ang usapan, pero pera po dito, Sir Rox. Euro po ang usapan, pera po dito, Sir Rox. Mapapasana all ka po talaga, ano po. Kaya ganyan po silang katatapang ang apog at mukha, Sir. Katapang ng apog at mukha, Sir Rox. Kasi nga po, they own the earth. Huwag kang haharang-harang at siguradong may kalalagyan ka. At dahil nga po sa katangahan at pagiging uto-uto ng mga buwisit na yawa na bumoto po sa kanila, eto po tayong lahat ngayon. Damay-damay po sa malupit na sumpa ng mga pinutukan po ng lintik, mga buwisit, mga leche, kinam, may ulit Tia-Deli, mga boss. Parang katakataka, di ba, mga friend? No? Kung kailan na sigurado namang isa lang ang nila dyan, si Bongbong ang nagpakulong dyan. Pero dapat subalit, hindi natin kaya to kung kailangan nating utuin to. Ay, nako. Bongbong. J-Rock, shout out. Let's say, one lang murder case na prove ng ICC out of 181 allegation. 25 to 40 years imprisonment. Gusto niya 1,000 more. Ubos na buhay ni Digong. Ako doon kay Sara kung ano pinag-iisip nito. Ano kaya tinitira nito? Danilo Proilan, shout out, ha. Asal batang kanto at kali yan. Kaya maging mayor dahil sa tatay niyang bangag. Yun. Sila talaga mga bangag, Tingin ko lang, ha. Maberto Jr. Salonga, shout out. Good evening, Sir Roque. More power po sa inyo. Bakit iniidolo ng tao yung sangkot sa anomalya yan? Anong klaseng mga taong yan? Ipinagtatanggol ang may mga anomalya. Mga tanga. Ilang yun. Mamerto. Talagang mahirap na talaga magamot. Stage 4 ang kanilang tanganism virus. Librado Ludovico, shout out. Hindi yan matalino. Noon pa, bobo yan.
Umuwi ka na lang sa Pilipinas at harapin mo ang mga kaso mo. Blessed morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. God bless. Lebrado. Michael, Michelle, Edwin, my friend, shout out. Diyan din sa Ontario, Canada. Canada. Marami rin pala, dyan mga boss, no? Nasapian ng mga Tanganisim virus. Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Rox. As always, more power sa vlog mo. Every day akong nanonood. Salamat, Jab Alvaro. Ha? Kian, shout out. Di naman pwedeng pangalanan ang mga biktima. Abogada ka ba, Sarah? Ewan ko, ano to? Mukhang yari rin ang karera rito eh. Kalat ni Baya, shout out ah. Hi, Miss Mary Grace. Ingat ka palagi ha. Oy, ingat ka palagi raw, Mary Grace. Sino na naman yan? Rick Panoy, shout out ha. Magandang gabi po, Sir Rox. At saka, ang katulad ni Rara ay matigas ang ulo, hindi maturuan, spoiled brat, mataas ang tingin sa sarili. Yan ang mahirap maging presidente, nakakatakot. Alam ka naman mamuna ng durian yung siniguelas. Siyempre, tatay niya, ganyan din, bilib na bilib sa sarili niya, di ba? O, tama nga. Yung mga ICC judges, sipaing lang, di ko, ngayon biglang, ako si Rodrigo Roa Duterte. Ay, digong. Nagago niya taga Pilipinas. Temari Bernardo, shout out. Mayabang at bastos lang. Gagawa ng krimen, takot pa lang harapin. Totoo. Umuwi ka na, Sarah. At baka umuwi ka, Sarah, baka maawat mo pa yung paglabas ng mga kung ano-anong pangalan sa confidential mga receipt, mga resibo na lumalabas. Baka lumabas pa sila Tiagong akyat diyan, Tiagong lundag, Tiagong takbo, ang pinaggagawa nitong Duterte sa Pilipinas, grabe no mga boss. Pati mga student, ghost student din. Puta, ano yan? Ghost project. Anak ng puta, puro ghost. Sabi nga ni Las Cañas sa Kakmutabato, libo raw ang ghost employee nitong mga pamilya na to sa nung panahon ng Mayor si Digong. Putik yan, oh. Kawawa si Juan de la Cruceño. Pero ganun pa man, ang dami pa rin tanga. No? Kawawa si Duterte. Matanda na, 80 years old na. Marami pang 80 years old dito, lalakas pa. Baka akala nyo. Ibig sabihin, pag 80 years old, pwede na maging mamamatay tao. Ano ba yan? Jetro, shout out. Hindi mamamatay yan. May sa demonyo yan. Dapat yan, ilibing ng buhay. Ay, Jetro. Wilfredo Pampilon, shout out. Jerry De La Rosa, shout out. Rick Panoy, Di kaya na-advise ni GMA na patalsikin si PBBM para si Sara ang pumalit na maging president. May re-election pa, di kaya. Ewan natin, Rick Panoy, Basta naamoy ni Romualdez na gusto siya sibakin at papalit si Gloria Macapagal sa speaker. Diba? Marilo Pabianak, shout out. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Until now, piling pa din ni Sara, nasa rurok pa din sila ng kapangyarihan. Daming kwarta, ikaw naman. Naway mag-sink in na siya, naway mag-sink in na sa isip niya na ang mga nangyayari ay di niya na kontrol. Gumagalaw ang Diyos sa buhay nila. Na matagal nilang nakalimutan kasi masyado silang nalasing sa kapangyarihan. Totoo Sabi nga nung tatay niya, ano, Diyos dyan. Langit-langit dyan. Hindi mo nga alam kung may langit, di ba? Iba ka ngayon, let us pray. Tangay na. Matagal nilang this is the time for them to repent, to realize that they are just children of God. No one's above the law, and no one perfect except our dear God. It's not too late. Naway magbalik loob na sila alang-alang sa mga anak at apo nila at ang mga Pilipino na inapi
nila EGK victims. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Wala. Hindi mangyayari yun. Kasi kasabi ni itong si Halimaw, ito si Digong nyo, itong ang si Panginoong Jesus, stupido. Dahil pumayag daw siyang mapako sa krus. Di ba? Sobrang galing yan. Lahat minura niyan eh. Oo. Saan ba si si Orculio? Kaya kay Orculio, bugbog na bugbog sa mura itong pamilya na to eh. Oo. Mapapamura ka talaga. Puta. Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Itong si Sarah Kim, palagay ko ay nasobrahan ng talino kaya naging pulpul, naging bopol. Abugaga. Abugaga ba talaga yan? Parang yung mga English niya medyo basic lang. Sa sobrang lakas ni Gongdi, baka bumper lang ito ng lisensya sa pagka-abugasya. Pwede. Baka niyari yan Kasi talagang hindi magsalita, hindi pang babugago totoo. Ha? Bong Tupa, shout out. Di ba bastos din ang ama? Di naman magbubuka ng masana sa santol, di ba? Sinabi mo pa, Bong Tupas. Siyempre, pag ang yan. Jokiano, shout out. Bastos butangera, bobo, walang modo, etc. Sumikat lang yan kasama ang amang Halimaw. Mainit ang ulo ni Joe. Ramon Valencia ulit Ha? Bossing, dapat nga bakuran na yan ng Bossing, dapat nga bakuran na yan ng Interpol, isama na si Botanding at si Mahar Copra. Hindi na makawala para mahinto ng yabang nila. Napanood ko nga na hinamon siya ni Atty. Conti na pump na tasasiring ng ICC. At doon siya makipag-debate dahil sabi ni Tambalustay, bobo daw ang mga abogado ng ICC. Oo nga, ikaw naman, Ramon. Si Justice Carpio nga, bobo rin ang tawag ni Duterte dyan. Sila lang matalino. Mantakin mo, puta na. Maski ano sabihin nila, pinapalakpakan ng tao, puta na, saan ka nakakita? Ha? Ayan Bring him back, puta. Sobrang nalukob tayo ng itong mga hype na to, sa totoo lang. Ha? Jokiano, Karoks, ang alam lang niyan, magnakaw para lang si Butanding, daming satsat. Di nga niya masagot yung kaso niya. Totoo yan, Joe. Prim, shout out Mayroon akong alam na mga abogado ay nakapasa dahil sa maimpluwensya at mapera, bulakbul at kinaibigan ang profesor. Panay ang trip, nakatapos at nakapwesto sa gobyerno. Kabali-balita, numero 1 kurap, dugyot ang nasasakupan. Totoo, Prim. Kaya ngayon, wala nang sa... Prim ulit, Ingat at pakasuriin ang iboboto. Baka mapili ay yung hawak ay diploma. Susan de la Cruz, shout out Gandang gabi, Karoks, at sa mga ka-warriors. Napanood ko si Atty. Enzo at kay Bud. Diyan sa number of witnesses. Kahit dalawa lang, basta matibay, may kalalagyan sila. Kaya nga, humihingi na ng dasal si Hanelet. Dasal kaya kanino? Shh. Your guess is as good as mine, Susan. Kay Mutabato, Las Cañas lang, sold na di ba, Karok? Sinabi mo pa, Susan. Pero, alam mo, Susan, hindi naman masamang managinip ng gising. AJ Reyes, abugago ka ba talaga? Paano ka naging abugago, Sara? Napakabobo mo. Paano ka nakapasa ng bar? Alam mo, ikaw, matalino ka sa pinakabobo. Wala akong nasabi sa iyo, girl. Nag-iisa ka lang sa mundo. Alam mo kayo, mga anak ng demonyo, wala na akong nasabi sa utak ninyo, pang mental. Totoo, AJ ulit Alam mo kayo, mga anak ni demonyo, ay ni digong nyo, pasang awa lang kayo, kita mo ugali mo, sobrang bastos mo. Yan ba ang abogado? Yan ba ang abugago? Buti pa sa'yo. Ang elementary graduate,
may modo. Pasigurado wala ka, inday gusto mo pang maging presidente. Diyos ko po, di wow, patawa ka. Totoo yan, AJ, ha? David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Kailangan pa po bang pag-usapan kung matalino o bobo si Sarah Jing? Kita naman natin sa mga binibitawan niyang mga salita kung gaano kababaw ang pag-iisip niya. Sorry po, Kalatni. At yung sweetheart mo. Ito na naman topic natin yan, David. Yung sweetheart na naman ni Kalatni. Ni Karoke. Kumbaga sa speaker, salita ka lang ng salita pero wala namang katuturan ang mga pinagsasabi mo. Talaga ito si Sarah Jing Tok-Tok. Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Sir Rox. Kung ako tatanungin tungkol dyan si Sarah na yan, nagbabait-baitan ito, akala niya din sa sarili niya, matalino daw siya. Ubod pa ng yabang, puro hangin ang laman ng utak. Yung sinasabi nito, 181 na ebidensya daw sa war on drugs kuno ng tatay niya. At sinasabi pang mga bobo daw yung mga nagkaso nitong mga abogado ng tatay niyang halimaw. Hay, sige nga. Tingnan natin kung anong mangyayari dyan sa ICC. Akala niya tama yung nasa utak niya. Tingnan natin, abangan ang susunod na kabanata. Totoo yan, Elizabeth. Bayan naman sabi ko, mga bros. Pag si Digong nakalusot at na-acquit dyan, nagkabayaran, wala na ako ibang masasabi. Yun lang yun. At saka nakakapagtaka, di ba, mga friend? Ayaw ni Digong sa puti. Gusto niya dito siya lilitisin sa Pilipinas. Pero ang abugago niya puti. At ang nagpo-prosecute sa kanya ay mga Pilipino. Kahiya-hiya po yan sa buong mundo. Kakapal ng mukha niyo. Ba't ayaw kung mga bugagong Pilipino? Yan si Butiki. Magagaling yan. Si Roque. Ba't kumukuha pa kayo ng puti? Pero yung puti mukhang mukhang pera-pera lang. Elizabeth Iscario. Dapat niya kay Sara, pauwi ng Pinas at Vice President siya, di ba? Sumasahod siya galing sa ating buwis. Pero ang tatay niya, naglilingkod isa pa. May kaso siya dito na dapat na ma-impeach siya para matatanggal yabang niyan, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, pero tansya ko, hindi kayang ma-impeach eh. Ang daming kwarta. Saka binibilang ko yung mga abogago niya, ay mga sinatong niya you know what I mean. David Allen Mendoza ulit ito. Karox, nagduduel sila sa argumento na hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, kaya wala na itong jurisdiction sa Pilipinas. At illegal ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas kay Digonggong. Pinalalabas nila na kidnapping ang nangyari. Meron bang kidnapping na binasahan ka ng Miranda rights? At sinabi pa ni General Torre kung saan dadalhin si Digong. Yun nga, tatanga nga pero hindi nila matanggap kasi, David, na sila tanga. Yun ang mabigat dyan. Ang alam nila, sila ay matalino. Puta. At pinayagan pa ng may 3 pang kasama si Digong papuntang Dahig. So paano naging kidnapping yun? Sara, tinatanong ka ni David kung paano naging kidnapping yun. Kidnapping mga hunghang. Di kidnapping pala yung mga hinuhuli at nakabilanggo sa kulungan. Kung ganon ang argumento nyo. Kapag ayaw mo sumama sa mga aaresto sa'yo, pwede mong kasuhan ng kidnapping. Ganon ba yun? Ganon talaga, David. Ganon talaga, David. Parati silang right. Si Rox, sabi Elizabeth, di na kailangan itanong yan kung anong klaseng tao si Sarang yan. Matalinong bobo yan. Yon, tama. Bilib talaga ako sa Elizabeth. Bastos na, akala mo ababdalo. At kung magsalita, walang pinag-aralan. At sabi pa nga, abogado daw yan. Nakapasabayan sa bar, ugaling kali yan. Daig pang taong grasa, hay, kawawang Pinas. At ganitong klaseng vice president meron tayo. Totoo yan. Lorelai Bernardo, shout out Ilaban mo yan sa ICC. Good luck, Inday Sara Duterte. Ganyan pala siya katalino. Bakit gumawa pa kayo ng abogado? Federico Mandak, shout out Tingin ko bilib na bilib si Sara
sa abogado nilang si Koopman dahil kaya daw niyang pauwi si Digong bago mag-umpisa ang hearing sa September. Yun nga. Kaya sinabihan niyang bobo yung mga abogado ng mga victims. Para sa kanya, kailangan daw yung pangalanan ng ebidensya, yung 30,000 na victims. Aba, isipin mo kung ilang track na dokumento ang kailangan natin dalhin sa korte ng ICC. Mapupuno yung courtroom. Tulis kayo. Ganun ba ang abot ng utak ni utak? Kahit masama ang manghusga, aba masasabi kong mahina ang utak niya. Ikaw na, hindi pa diniretsyong bobo. Federico. Billy Bona, shout out. Para sa akin, sapat na nadala sa ICC ang kaso ni Digong Nyocaros. Salamat sa Diyos. Parehas tayo. Joselito Mabait, shout out. Good evening, sir. Parehas nasa kanya lahat. Butangera, bastos, at ob din. Diba? Abelina Callier, shout out. Siya ang bobo. BP Sara parang hindi abogado, sir. Totoo. Rudelia Alpilor, shout out. May sayad na, Sir Rox. Kasi tiklo na lahat ang kasamaan nilang pamilya. Pamilya na yan, sir. Sir Rox, ingat po and God bless us. God bless us all po. God bless, Rodelia. Chupisa Bunao, shout out Good evening po, kuya, at sa pamilya mo pong mahal. At ang mga Warriors. Kuya, di na ako pipili sa mga binanggit mo. Lahat po nakakuha niya. Sa sobrang talino niya, nabobo, na pati, kimo, ipapa ICC na rin si Mariel. At hilig kasing lumapang. Buti sana kung Jollibee lang, pati babae, nilalapang. Wanted ka kay Mariel. Talaga ito si Kimo, pag naaamoy ng panty. Lit naman ang pututoy niya. Ba nakita niyo yung pututoy niya? Gagaganyan lang yata. Ganyan, bibitin-bitin na gano'n. Ay, nako, salamat kay Lord. Dito ako nilagay sa YouTube. Totoo. Amag po. Salamat Grace Chingsay, dahil sa kahayupan mo. Malapit na yung vlog ko sa'yo. Magmamahal na araw na Hindi ka pa rin umaayos. Anak ka ng Jeneline Balistero, shout out. Pag pinanood mo si Sara Piatos, magkakasala ka na. Mapapamura ka sa kakamarateser lang. Talaga lang, Geraldine. Jeneline ulit Feeling niya, napakatalino niya. Yun nga, parang yung ama rin. Di ba yung ama? Saan ka pa? Sino ba ang nagpapatunay na talagang super talino sila? Hindi basta-basta nagpapatunay na talagang matalino si Digong. The best president siya. Pinakamatalino. Para kay Kimo. Galing si Kimo. Mahiyaho kayo mga pre na. Huwag na kayong bumoboto ng mga ganyan. Sus Mariosep. Kawawa. Chupisa Bunao, shout out. Nadagdagan na ang kinulong sa Qatar. Naging 20 na sila. At pati sa Hong Kong, hinihigpitan na ang mga nagrarally. Pati na rin sa Singapore. Mga DD-shit rally pa more. Para magaya kayo sa Qatar. Diba? Talaga lang. Ted, sabi ni Ted Sabi kasi ni Karoke, pag nakakulong daw, tulungan lang ng BBM ang pamilya. Ayun, nagpakulong. Sabi ko ba yan, Ted? Ted ulit Sara, tama na ang daldal mo. Baka gayahin ka na naman ni Koopman. Ang sinasabi mong dapat patunayan ng 30,000 na biktima ng EJK para masabing may malawakan na patayang nangyari sa panahon ng tatay mo. Ginaya na nga ni Koopman si Rukweta na nakidnap daw si Digong ng ICC. At yun daw ang gagamitin niyang depensa para makauwi ng Pilipinas si Digong bago mag-Setyembre. Ganyan ba kayo kagaling ni Koopman na mag-abogado? Kakabahan sa inyo si Karim Khan. Hi Ted. Edmundo Martinez, shout out.
Edmundo ulit, oh. Kung hindi ba naman mangmang ang BP natin, 181 pieces of evidence, grabe karami yan. Nakapasa ba talaga yan sa bar? Tanong mo kay Digong. Pilipinas to lahat yata. Namanipula ni Digong. Erlinda Aquino. Tingnan mo magsalita yung anak ni, si Butik, ay si Panelo, yung anak niya na abogado din. Wala din. Iba rin ang tumbok ng utak, oo, pero nakapasa raw yun. Bata pa. Anong klase na to? Erlinda Aquino. Kuya, matalino at makapal ang muka ni Pusit, lustador at butangera. David Allen Mendoza ulit. Karox, sana po i-content nyo po yung interview kay Kimo na umaasa siya na makauwi si Digong sa Pilipinas na sabay niya. Yun daw po kasi ang sinabi sa kanya ni Harry Roque, "Hi Kimo, talagang uto-uto ka pala. Biro mo, naniniwala ka sa mga sinasabi ni Roque, simula nang naging spokesperson ni Digong yan, puro kasi nungalingan na ang lumalabas sa bibig niyan." Natatawa nga ako sa mga sinasabi ni Kimo doon sa interview na halos magmakaawa at manghingi ng limos para sa partido nila na padapa. Uuwi siya ng Pilipinas at luhaan kasi wala siyang napala sa pagpunta niya sa dahig para sumunod kay Digong. Hindi nga siya pinansin ni Digong. Kung ako naman si Digong, bakit ko naman pagtutuunan ng pansin ang eleksyon ng Pilipinas? Gayong alam ko naman na walang kapag-apag-asa yung mga kandidato ko na mananalo sa eleksyon. Magsasayang lang ako ng pera sa kanila. Sa totoo lang po, Karox, kaya naman kung mga kandidato yung karamihan doon sa padapa, para lang magkapera. Totoo naman yun, David. Hindi lang sila, lahat yan. Mary Chat, shout out. Pinakabastos na babae. Yun. Ted ulit, oh. Parang galit na galit si Christian Isguera sa komento niya kay Sara at ibang mga sip-sip. Sa bagay, tama naman si Idol Christian. Sige, bakbakan mo para madala sana. O, diba? Di ko pa nga tinapos yun eh. Mas malulupit pa yung kadugtong dun eh. O, sa totoo lang. O. Priscilla Leong, shout out. Si Sara galing sa ibang planeta. Kung bastos tatay niya, mas grabe siya. Erratic ang behavior niya. Unfit to hold any position. Bagay siya maging Sepulturera kasi gusto niyang hukayin si Apo Lakay. O, dapat, oo. Tama ka. Priscilla Leong ulit, oh. Ang masabi ko lang na lahat ng ginawa nila ay bumabalik sa kanila. God knows. God now has spoken. Judgment time para sa kanila. Real karma. Totoo yan, Priscilla. Blue Belly. Shout out. Blue Bell ba to? Kahit hindi kasama si Anilet, siya ang partner ni Digong. Bakit kayo lang, Sara, ang kailangang makapasok? Mas importante ang partner ng ama nyo. Siya dapat nandun. Hindi ikaw, Sara. Mukhang may laman yung sinasabi mo, Blueberry. Blueberry ulit, oh. Hiwalay na sila ng ina mo. Mas may kay pa si Hanilet magpakita kay Digong. Oh, diba? Ted ulit, oh. May balak daw pala ang pinakamagaling na abogadang si Sarado ang isip na humingi ng legal assistance sa ICC dahil mahirap lang daw sila at hindi kayang bayaran si Koopman. Ngayon, sa balak na request ni Atty. Sarado ang isip, mas mapapadali daw ang ICC sa pag-iimbestiga sa mga assets ni Digong. Ngayon, ang reklamo ni Sarado ang isip, sobra na ang ICC sa panggigipit. Ano? Galing mo talagang abogada. Sabi ko sa'yo, Ted, basta bata ni kalat ni, galing yan. JNL, shout out, Si Rox, naku, huwag kang pumalya sa pagbablog kasi nakakaaliw ka. Para sa akin, stress reliever ka rin. Ikaw naman, kahit isa lang araw, sold na kami. Lalo na pag ano to?
uninitiated init ang mata ko kay Sara at Kimo. Basta tuloy ang vlog. Okay, Sir Rox? Sinabi mo. Kalat niyo. Good morning, Kasani. Bakbak lang ng bakbak lang. Nasa likod mo lang kami nakakubli. God bless your family. God bless Kalat ni. Kalat na naman. Mabigat si paring bato. Nako, mahirap yan buhatin. Mabigat yan. Bato nga kasi yan. Good luck na lang kay paring General Torre. Sana makaya niya ang bigat ni bato. Nako. Pipira-pirasuin siya pag pumalag siya. Bato ka ha. Miguel Soriano, shoutout. Utak kay OJ, si Sara at Amy. O, diba? Sin Red Gasa, shoutout. Not a normal person. Yan ang tingin ko dyan. Talaga, hindi siya normal. Abnormal. Arnold Papabian, shoutout. Isang bastos na baliw po. Yun ang mga sagot. Si Sara Duterte. DJ Shopo. Hindi matalino si Sara. Ang tawag sa ganyan manluloko. Naman to. Kasi ang mga DDS madaling maloko. Kahit anong sabihin ni Sara, ang mga DDS paniwalang-paniwala naman. Kaso si Sara din naman madaling maloko. Akala niya yung 181 pieces of evidence hindi sapat kasi nga hindi naman siya nag-practice ng abogasya kaya hindi niya alam kung paano maging trial lawyer, kung paano magpresenta ng mga ebidensya. Si Attorney Conti ay abogado ng ICC, alam ang international law. Si Sara ewan. Basta si Sara alam niya sa sarili niya, matalino siya, tapos alam mo, 2J shop ka. Walang makakagiba doon. Para si Digong din, di ba? Pati Diyos minumura. Ngayon sa kalagayan ni Gago, naghahanap ng magdadasal sa kanya. Tangin na ka. DJ Show po dito. Kung ini-insist ni Sara na walang sapat na ebidensya ang prosecutor, di dapat matuwa siya. Dapat masaya siya at 181 ng ebidensya laban kay Digong. Bakit stress na stress siya? Tamang tao? Pero seryoso, Sir Rox. In-explain na nga ni Atty. Bueno yan. At saka ng ICC pa ba? Alam nila yan. Kaya hintayin na lang ni Sara ang trial. Hindi. Pangako nga ni Koopman hindi na raw aabot sa trial at pauuwi na ni Koopman Basta dagdag lang ng dagdag sila sa kumpleto lang ang sweldo kay Koopman. 3J Show ulit. Total, Sir Rox, nanghihingi na naman ng tulong si Sara sa ICC para sagot gastusin ng trial, para makatipid sila ng bayarin sa abogado. Bakit hindi kaya mag-apply si Sara sa assistant ni Atty. Kaufman? Kaya nga, mas matalino pa si Sara kay Kaufman Total, matalino naman pala siya. Sabihin ni Sara na ICC ay hindi crime against humanity. Ang kaso ni Digong dahil 181 lang ay ang ebidensya. Di ba? DJ Shop ulit Nako naman, Sir Rox, nagtanong ka pa? Bastos, sa dilang bastos, hindi lang si Sara kundi buong ang kanila. Kanino pa ba sila magmamana? Siyempre kay Digong. Kita mo naman si Hanilet. Hindi lang bastos, violente pa tulad ni Sara. Basta nalawayan ka talaga ni Digong. Pag nagsasalita si Sara, para kung nakikita yung ahas sa likod namin. 3J Show ulit Kaya palang palayaan ni Atty. Koopman si Digong sa lalong madaling panahon Ano pa ang dinadaldal dyan ni Sara sa Netherlands? Bakit hindi siya umuwi at magtrabaho dahil siya ay pinabayaran ng taong bayan? Kung talagang kumpiyansa si Sara kay Atty. Koopman, di uwi na. Baka ang pera pa ng taong bayan ang pinambabayad sa hotel ng mga yan. Diba? Hindi malayo, diba? Shout out, Brother Eli Asisio. Jeff Ramos nak, shout out Hanggang bukas uli. Nakapagsaya na naman tayo.
Alas 3:30 po rito sa Pilipinas. Nakakatakot po yan. Hindi ho biro yan, mga friend. Brother Elias Isyo, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. Yung mga taga-Canada, Rowan Jelly, Joral Jelly, shout out sa inyo dyan. Huwag kayo sumasama sa rally-rally, pero hindi gagawin yan. Lenny ho yan mga yan eh. Diba mga boss? Ay, ako Lord. Ano na? No? BBM. Nako. Baka madala ka naman. Anyway, hindi siguro hindi lulusot yung mga style na pagka-plastikan mo, Sara. Hindi na, wala na, tapos na yan. Shout out, Atty. Claire Castro. God bless, mga boss. Dasal. Oy, John Dimango, my friend. Shout out mo, hindi ko makalimutan.